4 na beses na posibilidad na magkaroon ka nito. Ito ang PAD. Ano nga ba ang PAD? At ano ang mga palatandaan nito? Ang peripheral arterial disease o mas kilala sa tawag na PAD ay isang kondisyon kung saan nagkakaroon ng buildup ng fatty deposits sa mga arteries. Dahil dito, nababawasan ang daloy ng dugo patungo sa mga binti at braso. Ito rin ay tinatawag na peripheral vascular disease o PVD. Ano-ano ba ang mga palatandaan ng sakit na PAD? Kumonsulta sa inyong doktor kung kayo ay nakararanas ng mga sumusunod. Ang pananakit ng mga binti tuwing naglalakad. Ang tawag sa kondisyong ito ay intermittent claudication. Sa intermittent claudication, maaaring mawala din ang sakit matapos ang ilang minutong pamamahinga. Pagkawala ng pakiramdam sa binti o paa. Maaari ring makaramdam ng panghihina ang mga binti. Paglalagas ng balahibo sa binti at paa. Ang pagrupok ng mga kuko sa paa o mabagal na paghaba ng mga ito. Ang pagkakaroon ng sugat sa paa at binti na hindi gumagaling. Ang pagbabago ng kulay ng paa o binti na maaaring mamutla o bahagyang mangitim. Ang pag-impis ng mga kalamnan sa binti. At sa mga lalaki, ang hindi paggana ng kanilang pagkalalaki o erectile dysfunction. Kaya magpatingin na sa inyong doktor at alamin ang tamang paraan upang labanan ang PAD. Ikaw ba ay may PAD? Huwag mangamba. Maraming mga bagay ang maaari mong gawin upang ikaw ay epektibong magamot at gumaling. Itigil ang mga gawaing hindi mabuti sa kalusugan. Kung ikaw ay may diabetes, high blood pressure o mataas na kolesterol, magpatingin sa inyong doktor upang malaman ang tamang paraan ng paggagamot. Sundin ang tamang pag-inom ng mga gamot na itinakda ng inyong doktor. Sino ba ang maaaring magkaroon ng PAD? Bagamat hindi pa talaga matukoy ang sanhi ng PAD, may mga kondisyon, gawain at karamdaman na maaaring makadagdag sa posibilidad na magkaroon ka ng PAD. Kung ikaw ay 65 gulang pataas, kung ikaw ay 50 hanggang 64 na taong gulang at may mga risk factors para sa atherosclerosis tulad ng pagkakaroon ng diabetes mellitus, mahabang panahon ng paninigarilyo, pagkakaroon ng hyperlipidemia o mataas na bilang ng lipoproteins sa dugo, pagkakaroon ng hypertension, at ang pagkakaroon ng PAD sa pamilya. Malaki rin ang posibilidad na magkaroon ng PAD kung ikaw ay 50 taong gulang at pababa, ngunit mayroon kang diabetes mellitus at isa sa mga risk factors sa atherosclerosis. Kabilang din dito ang mga taong mayroong atherosclerotic diseases sa ibang vascular beds gaya ng coronary, carotid, subclavian renal, mesenteric artery stenosis, o abdominal aortic aneurysm. Kaya magpatingin na sa inyong doktor at alamin ang tamang paraan upang labanan ang PAD. Alamin ang totoo. Alam nyo ba na 12 hanggang 14% ng populasyon ng tao sa mundo ay dumaranas ng peripheral arterial disease? Higit na mas mataas ang bilang ng mga taong may PAD kaysa sa bilang ng mga taong may congestive heart failure at cancer. Pero paano ba maiiwasan ang pagkakaroon ng PAD? Ang PAD ay pangkaraniwang naiiwasan sa pamamagitan ng malusog na pamumuhay at wastong paggamot.
regular na mag-ehersisyo. Ito ay makatutulong upang magkaroon ng mas mabuting kalusugan. Huwag manigarilyo upang maiwasan ang paninikip ng mga ugat at masiguro ang tamang pagdaloy ng dugo sa katawan. Kumain ng wasto. Ang mga masusustansyang pagkain ay nakatutulong upang maging malakas ang resistensya ng katawan laban sa mga sakit. Ito rin ay nakatutulong na maging normal ang timbang ng katawan. Kumonsulta sa inyong doktor at magpagamot kung ikaw ay may diabetes, hypertension o high cholesterol level. Paano maiwasan ang pagkakaroon ng PAD? Magpatingin na sa inyong doktor at alamin ang tamang paraan upang labanan ang PAD. Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome to our PAD Awareness Lay Lecture Series for 2022. Ikinagagalak namin na makasama po kayo ngayon para sa mahalagang talakayan tungkol sa mga sintomas ng pagkakaroon ng peripheral arterial disease at mga paraan upang maiwasan ang pagkakaroon nito kasama ang ating health experts sa ugat at diabetes. Bago tayo magsimula, it is my honor to introduce to you our moderator na isa sa mga aktibong doktor na sumusuporta sa advokasya sa pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa diabetes at PAD. She's a Medical Specialist 3 and Director, UP Health Service, UP Diliman.
faculty of the Institute for Studies on Diabetes Foundation Incorporated. She's the past president of Consortium of Government Diabetes Clinics of the Philippines and past president of the Faculty Philippine Association of Diabetes Educators. Ladies and gentlemen, let's all welcome Dr. Mayrisa Lacuna Alip. Magandang gabi po sa ating mga manonood ng Facebook Live, lalong-lalo na ang ating mga pasyenteng diabetiko at ang mga miyembro ng ating mga diabetes clubs. Ito pong panayam ngayong gabing ito ay inihahatid sa inyo ng ISDFI, ng Philippine Vascular Society at ang Philippine Wound Care Society. So magandang gabi pong muli. Ang ating panahong pandangal ngayon ay eksperto sa vascular and endovascular surgery at microcirculation pathophysiology. Siya ay nagtapos sa UP College of Medicine pero siya din ay full professor sa ngayon sa nasabing universidad. Siya ay former Chief Department of Surgery, National Kidney and Transplant Institute, Chief of Peripheral Vascular Surgery, Makati Medical Center, the Chief of TCVS Section, Cardinal Santos Medical Center. Siya ay past president ng Philippine Society for Vascular and Endovascular Surgery. Siya ay section head, Comprehensive Vascular and Wound Care Center, Philippine Center for Advanced Surgery, and Cardinal Santos Medical Center. He is the founding director of the Integrated Vascular Services Center, o ang tinatawag na IVASC, at ang National Kidney and Transplant Institute. Ngayong gabi, ating salubungin ng masigabong virtual palakpak si Dr. Ricardo Jose de la Torre Quintos II. Magandang gabi, Doc Ricky. Magandang gabi din sa inyo, Doc May. Naku. It's a pleasure, it's an honor. I was so starstruck. Naku naman, while sir. watching you introduce me. And maraming salamat po sa inyong magandang pag-aanunsyo ng aking pong parating. Isa pong malaking karangalan, sir, na ako na-meet ko na finally si Dr. Ricardo Quintos. Ito po naman kasing Otsuka. Ang tagal-tagal ko na dito sa Otsuka. Lagi na lang pong hindi kayo pinasasabay sa akin. Pero it's a pleasure, sir. The honor is mine. And talagang ako'y natutuwa rin na nakasampa na rin ako dito ngayon at makilahok sa inyong mga activity dahil matagal ko na kayong pinanunood, no? Itong mga activities din ng Otsuka, maraming salamat din sa ganitong mga klaseng mga activity na nagpaparating ng mga ganitong kaalaman para sa mga publiko. Oo nga po, sir. Para po sa kaalaman ng lahat, muli po nating balikan. Ano nga po ba ang PAD, sir? Ano ba ang ibig sabihin ng acronym na PAD? Yes, no? Sa ang acronym na PAD, no, kung ating makikita dito sa ating slide, no, gusto ko ipakita sa inyo. Ang ating tema ngayon na gusto nating pag-usapan, ito ngang PAD, no? At meron nga po akong parang a little bit of a short heading, no? So, ano ba ang nararamdaman natin kung may PAD, no? Kasi mas madali nating maalala kung ano ang PAD kung ating i-relate ito sa ating nararamdaman, no? So, ano nga ba ang PAD at ano ang nararamdaman natin? Medyo nilagay ko siya dito sa itong apat na parang sintomas, no? At medyo ilagay na lang sa konting tono para mas madali natin maalala. Makikita ninyo na ngapal, ngimay, manhid at mitig. Ngapal, ngimay, manhid at mitig. Ngapal, ngimay, manhid at mitig. Yan ang PAD na kakaya. Okay. So, ang I love your voice. Ay, sir, ano yan Kaya pala kayo ni Ma'am Tess nagkakasundo ng mabuti. Naku, mas magaling ho si Dr. Apola pagdating sa kantahan. Ako po ay pang Silvia Latore lamang. Naku. Okay. Sir, so ang PAD ay peripheral arterial disease. Peripheral arterial disease, and yan po ang ating mga nararamdaman. Tignan po natin, no? At bago po tayo magsimula, gusto ko lang pong ipaalam sa ating mga tagapanood at sa lahat ng nakikilahok dito sa ating programa na ito that I would like to disclose that this patient activity is initiated, no, by the PAD Awareness Day because we want everybody to be aware of PAD, and that ako po bilang naimbitang speaker po dito ay makakuha po ng konting panggasolina. No? Pareho po tayo. Pang-candy ko naman. Pang-candy naman ako. Kasi sabi ko nga konti kasi parang
Baka ilang tulo na lang ng gasolina sa mahal Mahal ng na po gasolina. kasi, No? sir. Eh. Oo. Kaya po kailangan din natin pag-usapan ito, sir, para nang sa ganun Exactly. yung mga ating mga tagapanood, malaman ko nung pad, baka pwede pang maiwasan ang paglala nito kasi mahal, sir, ang magkasakit. And actually, malalaman ninyo mamaya sa pag-usap-usapan natin na ang paglalakad, no, para pag makatipid sa gasolina ay makabubuti rin. Oo, para sa makakabuti mga pala. tao. O sige, sir, Opo. umpisa na So, natin. let's go. And that's why I want to show you, no, bakit natin kailangan malaman ang patungkol dito sa peripheral arterial disease. Ano nga ba itong pad na to? Ano ito? Pad paper nga ba ito? Oo ano, nga ba to? O ano lang siya, no? Peripheral artery disease. Ngayon, gusto po namin kasing malaman ng publiko, no, na ang peripheral arterial disease, na tawag nating artery, ito po ay specific na karamdaman, no, at kalagayan na dumadaloy, na sakit ng daloy ng dugo ng palabas sa puso. No, kasi merong isa pang tinatawag nating PVD, Oo nga peripheral po. vascular Opo, disease. anong kay Bamba nung artery na yon at Oo. yung PVD na PVD yon. naman. May pad na, may PVD pa. Opo. Yung PVD, yan po yung kalahatan ng daluyan ng dugo. Kaya makitang artery yan o vein yan. Ay, ano nga bang artery and vein? Pag ang artery, yan po yung daluyan ng dugong palabas na galing sa puso. Yung vein naman po, yan po yung pabalik sa puso. And ngayon po, ang ating focus po ay yung palabas sa puso. Kaya yan po naman ngayon ang pad, no? Kaya yan po ang gusto kong malaman at maintindihan ng publiko na pag sinasabi natin, pinag-uusapan natin ang pad, ito po ay yung artery, no? Peripheral artery disease na lahat ng mga daloyan ng dugo papunta sa braso, papunta sa binti. Yun po ay may dalang oxygen. Yun ang may dalang oxygen sa ating para mga... nutrisyon ng ating mga braso at mga binti. Kaya napakahalaga po talaga. Importante po talaga po. Opo. So, yan po ang ating ibig sabihin kung pinag-uusapan natin ay ang pad. Ano po ba ang mga sintomas para malaman ko kung ako na ay merong pad? Okay po. No? Yan. No? So, we'll talk about the symptoms in a few minutes, no? Pero gusto ko rin din po siguro sabihin sa inyo na ano ba ang ito pa ang peripheral arterial. So anong nagiging problema pag peripheral arterial disease? Ito po nangyayari po kadalasan in more than 90% of the time, no, dahil nagkakaroon ng pagbabara, no, yung daloy ng dugo papunta sa mga laman-lamanan natin. And ano ang sanhi ng pagbabara na yon? Ano nga po ba? 90% of the time or more than that, it is because of nag-iipon po, no, nagkukumpul-kumpul ang kolesterol, no, sa loob. Kumbaga parang titingnan niyo yung tubo ng tubig, no. Pagka yun matagal na inaagos ang tubig, maraming nag-iipon dun sa looban ng tubo na yun hanggat sa kumikipot yung daanan. Pagka kumikipot yung daanan, ba'y kumukunti ng kumukunti ang pagdaloy ng dugo. Pag kumukunti ng kumukunti ang pagdaloy ng dugo, pati oxygen, yung sinabi nyo. Yung oxygen ay nakukulangan. Pag kinulang ng oxygen, hindi na makakapagtrabaho yung mga bahagi ng katawan natin. Como muscle siya ng paa, no? Como yung kidney siya, como yung ating brain. Lahat po ng mga nangangailangan lahat ng supply. nangangailangan kukulangin. No? Yan po yung pinakamasamang mangyayari sa pad. Ngayon, ito namang pad, dahil ang karamihan din naman nitong inaapektuhan nito ay yung ugat, no? Yung daloy ng dugo, papunta sa binti. Most commonly involved ay yung mga sirkulasyon sa binti natin. Kaya, dyan natin makikita, dun sa tanong mo kanina, kung ano ba ang mga sintomas ng pad, no? Pero bago tayo umusad, Doc, maaari po ba tayong bumalik? Ito bang mga pagbabarang ito, yung mga dilaw na nakita natin kanina, yun ho ba ay mga kolesterol na sinasabi ninyo na maaaring magdulot ng pagbabara? Absolutely, no? So, sabi nga, itong pagbabara, marami din pwedeng dahilan kung bakit nagbabara. Pero ang pinakapanimulain yan, na itong kolesterol na talagang dumidikit, kumakapit, no, sa looban ng mga ugat natin. Kaya pag kumapit yan at dumagdag, kaya makikita po ninyo dito sa ating larawan, medyo manilaw-nilaw kasi medyo tabain yan, yung kolesterol. Kumbaga, yung mantika na tumatakbo. Kinain natin na matataba. Oo, kaya pag mataas ang kolesterol mo, malamang magkakaroon ka rin ho ng pad. No? Kaya yun po importante na
babanggitin din natin at uulit-ulitin natin maya-maya habang tayo nagkikwentuhan tungkol sige dito po, opo. Tingnan na po kondisyon natin. na ito. Dahil nga po nagbabara, ano na nga po yung mga sintomas na aking mararamdaman? Yes, oo. Mhm. Mayroon tayong mga sintomas yung katulad ng sinabi ko, yung ngapal, ngimay, no, Limay, manhid at mitig, no? Pero Oo. bakit natin kailangan pag-usapan yan? Itong dahilan. Mapeligro kasi, no? Ang pad. Mapeligro, hindi dahil lang na tayo na inconvenience, hindi lang dahil nakakaramdam lang tayo ng sakit ng katawan, sakit ng muscle, ano. Mapeligro to dahil sa mga pagsusuri at ilang pagsusuri na tuloy-tuloy na, no? Magmula pa nung 2019 nung tayo baby pa. Oo nga po. No? Sinasabi kong baby pa kasi halos alam mo, ang daya mo, mas bata ang itsura mo kaysa sa akin, no? Ganun lang talaga, sir. Ganun lang Oo, talaga. kasi mataba ako. But anyway, yun nga po, no? Talagang sinasabi nila na pag itong ang may pad, no? Hindi lang sintomas ang nakaka-inconvenience sa pasyente, kundi number one, maaring mauwi sa putol. Bakit po napuputol, sir? Napuputol dahil nga pag nagbara na yung daloy na papunta sa paa, namamatay na yan, mabubulok na yan, magkakaroon ng sugat na hindi gumagaling dahil wala ng oxygen. Kulang na. May iwas sa putol at iiksi na ang paa. Pero hindi lang paa ang umiiksi. Maari ring umiksi ang buhay. Pag naputol na po ba, sir, maaari po bang ang susunod naman, dahil sa pangitang daloy, yung kabila ring paa, dalawa na mapuputol? Maari. So maaring hindi lang sa isa, una, mapuputol, daliri lang, yung toe lang. Mamaya, aakyat na dito sa may below the knee. Mamaya, aakyat na dito sa above the knee. Mamaya, sa kabila na. Paakyat po na ang paakyat yan, hanggang pati mamaya ang puso, apektado na, pati ang brain, apektado na. Kaya, sa mga pagsusuri, sa mga dataset, sa mga census, sa mga registry, makikita na ang taong may pad, kumpara sa nilalang, no? Na walang pad, na kahit sabihin mong may sakit din siya sa puso. Dalawang taong may sakit sa puso, pero yung isa may pad, ay mas maiksi ang buhay ng may pad. Nakakatakot pala naman yan, sir. Ganon din yun. Ang taong nagka-stroke, no? Kumpara dun sa taong nag-stroke, na meron ding pad, mas maiksi ang buhay ng may pad. Napakahirap pala nun. Pero, maaari po ba itong maiwasan kung malalaman natin ang mga dahilan bukod sa kolesterol na bakit tayo nagkakaroon ng pad? Yes, no? And yan po ang pag-uusapan natin in the next few slides, no? Okay. Sino ang maaring magkaroon ng pad na kailangan babantayan ninyo, no? Para maiwasan natin ang pagsulong, ang paggrabe, no, ng kondisyon na ito. Itong mga taong merong hypertension, itong mga taong merong diabetes, itong mga merong ding malakas manigarilyo, no? At yung mga katulad natin sinabi kanina dahil itong kolesterol ay ang siyang dumidikit dun sa ano. Kung mataas ang kolesterol, yan po ang mga nilalang, no? Ayan po ang mga high risk na magkaroon din ng pad, no? So, kahit na wala kayong nararamdaman muna dun sa inyong mga binti, sa mga ibang bagay ng katawan nyo, pero kung meron po kayo nitong mga apat na ito, no, the big four na ang tawag natin, ay nako, tayo po ay dapat put it into our minds that we are at high risk for PAD and we have to be able to screen earlier, no, para maiwasan natin ang pagpapausad ng PAD na kondisyon. Oo nga po talaga dapat, no? Pagka meron ka pala niyan, sinabi niyo, Doc, dapat ma-screen, no? Yes. Tapos, dapat magamot din. At sa pamamagitan nun, dapat din itong mga dahilang itong mga sinabi niyong hypertension, diabetes, smoker, high cholesterol, gamutin din, di po ba? Absolutely. Pero, alam niyo po, hindi lahat nagpapascreen unless may mga nararamdaman. Bukod po dun sa sinabi niyo kanina, no, na nagbabara, ano naman po ang dapat kong maging sensitibo sa nararamdaman ko? Ano po ba talaga ang mga sintomas ng PAD? Ito po, no? Ngayon, kanina in-introduce ko po yung konting sintomas, no? But actually, kung meron po kayong, ito po ang pinaka-classic na description, no? Textbook na description tungkol sa symptoms ng PAD. Kung meron po kayong parang cramping, parang masikip,
squeezing pain, no, or tingling sensation of the legs, especially while walking, no. Yan ang sinasabi lang, you may have in a very high likelihood peripheral arterial disease, no. Kaya kung kayo'y lumalakad, no, tapos konting distansya, parang may mararamdaman kayo sa binti ninyo, no, na kailangan kayong parang tumigil muna para mawala, no, and then lalakad ulit kayo, and then titigil ulit kayo para mawala. Yun po ang classic na description. Kumbaga, Ang tawag po diyan, no, ang tawag po diyang symptom na yan, no, kung tignan natin sa mga textbook, yan po ang tinatawag nating intermittent claudication. Okay? Ang problema natin, ano nga bang intermittent claudication nga po, sa Pilipino? intermittent. Ibig panaka-naka, ganun po ba? At ano ba ang claudication? Oo. Diba? Sabi ko nga, ano bang claudication? Cloud nga ba? parang wala tayong translation niyan, ano? Sa Tagalog, Oo, wala. Oo. Kanya, ito po ngayon, kami po pinupush ngayon, no? Na ito ang mga parang warning signs and symptoms, no? I want to stress, no, dito sa ating pag-usap-usapan, talakayan natin ngayon, no? Ngapal, ngimay, manhid at mitig. Ibig sabihin, pag no? nangangapal po ang pakiramdam. Pag nangangapal. And Pag why? naging- Yes. So, and why? Nabanggit natin kanina, no? Diabetes. High risk ng PAD. And one of the, ano ba, how the relationship of diabetes is? Ano nga po ba? Pag ikaw may diabetes, nakikita sa pagsusuri, 1 out of 4 diabetics, Mhm. 25%, Opo, meron meron PAD. pad. No? Yun din po ba? One Tama out po of ba ang 4. kasabihan na minsan sinasabi ko sa aking mga pasyente ay, alam nyo kasi yan, pag yung cholesterol dumaan dyan sa daluyan ng dugo nyo, tapos dagdagan nyo pa ng tamis, Dagdagan pa ng manlalagkit, mamantika. Tama po ba minsan ang sinasabi kong ganoon? Sobrang tama. Ay nako, yun nga pala. Kaya po, makapal ang pakiramdam sa Makapal paa. ang pakiramdam. Di ba sabi nila, pag may diabetes ka, dahil meron kang neuropathy o ano, parang nangangapal. Opo, No, nangangapal. nako, if you're diabetic, 1 out of 4 diabetics 25%, maaari will kang have magkaroon ng pad. PAD, no? Will have PAD. May ngimay pa pong kasama bukod sa pangangapal. May ngimay pa. no? Ngimay is numbness, sir. And Tama? numbness, no? And Ano kayo ba, sir, sa manhid? well, ang manhid Permanente. is parang, kasi pag sinabi mong nangangapal, yan lang yung parang yung sa soles of the feet, di ba? Kung saan yung ginagamit nila, yung sa fingertips, oo. o yung sa soles of the feet, mga ngapal, nila ano. Pag Pero when you say ngimay, parang it's a little more than just the soles of the feet, medyo umaakyat, no? ngimay na doon. Oo, medyo hanggang binting na. Pag manhid, Ngayon, wala nang pakiramdam. ang manhid, wala nang pakiramdam. Nako, many of our patients with PAD, no, will have manhid, walang pakiramdam. Alam mo, may sugat na yan. Nandito, dito sa may binti na yan. Hindi pa niya Nasusugatan. Hindi nila nararamdaman. Hindi nila nararamdaman, no? And so, hindi lang pangangapal yun. Parang, minsan nga, nakakaapak na ng pako. No? Hindi nila alam, may sugat na. Nakalmot nila, nabangga nila dito yung sa mesa ng ganun, may sugat, dumudugo. Hindi nila nararamdaman. No? So, manhid ang Yung ang mitig, binti. sir. Yung mitig naman, yan yung parang as close as possible, parang yan din yung word na it's not pulikat eh. Hindi Yung pulikat. kalapit doon. Yung kalapit doon na parang yung sinasabi nilang squeeze, yung squeezing pain na yung dinescribe kanina, no? Yung parang Pag namimitig, naglalakad. yung Oo, parang oo. parang ang sikip. Opo, no? opo. Kasi parang sumisikip yung binti. So, and it's intermittent, no? A mitig is not a continuous nawawala squeezing siya pain, pag eh. ipinapahinga. Yes. So, oo, more of oo, oo. exertional, sir. Oo. So, yan ang medyo parang nakikita kong malapit sa atin, pero still not quite. No? Kaya yun, alam mo ba, one of my next projects, no, is to work with sa ating mga dalubhasa sa wikang Pilipino, no, na baka naman pwede tayong magkaroon ng official Filipino word for intermittent claudication. Oo nga naman, no? panakanakang
Oo. Kaya yun? Hindi natin maano. Pananakang pamimitig po, pwede po ba yun? Pwede. So that's why I want to consult with them. Sige. And hopefully, I want to come out with this by August. No, yung August kasi is PAD Awareness Day? not only that, but PAD Awareness also Month? wikang Pilipino. di ba? Opo, siguro No? maitanong natin yan sa mga sentrong Pilipino ng mga Right. ating mga sa Oo. universidad Para natin, makatulong sir. din naman tayo no sa mga contribute na yun na ma-develop din natin ang bokabularya no ng ating mga sickness no, Opo. not just for PAD but I want to start also with PAD kasi wala talagang intermittent claudication. Oo nga, sir, napakahirap, Ano bang no? pag lumalakad pinupulikat. Hindi Ano kaya? pulikat eh. Hindi Namimitig, pulikat sir eh. Mukhang more Mitig. of mitig siya. Hindi Yes, pulikat, oo. sir. Kasi spasm yun eh. Hindi Oo, matatanggal spasm pag is cramping pahinga, eh. oh. Siguro nga, Oo. sir. Anyway, sir, ano po ang pwedeng gawin para makita natin ang agaran na nag-uumpisa na pala akong merong PAD? Meron So, po bang screening mechanism? yes, no? So, ang importante nga dito, kaya gusto naming i-emphasize yung ating recognition ng symptoms, pagkakilala sa mga pakiramdam no, tungkol sa PAD, no? And raising the awareness, no? Is alamin nga ang mga simptomas, pero kadalasan nga, itong simptomas ay lumalabas pag medyo a little Malala na. medyo a little late na in the Opo, disease, no? malala na. No? Pampuputol na mga paa. Oo, may konting danger na. Opo. So ang gusto namin malaman is, kung halimbawa, meron kayo ng 4 na kondisyon na yon, no? Hypertension, diabetes, no? And smoker, and hypercholesterol, Hypercholesterol. no? Maganda magpa-screening tayo at simpleng-simple lang naman ang screening na pwedeng gawin. And marami tayo ding mga katulong na mga organisasyon, katulad itong nagpapatakbo ng ating PAD Awareness Day, na gumagawa naman ng mga free screening. Opo. Simpleng-simple ang pre-screening. Kung kayo ay nakakapag-blood pressure, no, sa braso ninyo, ang simpleng screening sa PAD ay iba blood pressure ang braso, Okay. iba blood pressure ang binti. Opo. Ikukumpara ang blood pressure ng binti Sa? sa braso at yung index na yun, yung comparison na yun, malalaman kung Kung meron meron kayong ka PAD. na. Oo, Opo. kahit wala pa kayong nararamdaman. Sa palagay ko, sir, marami niyan sa mga clinics, no? Marami Sa po. mga vascular clinics. Meron din po yan sa mga diabetes clubs. Napakabait ng ating sponsor kasi ginagawa na po rin yan sa mga diabetes clubs natin. Pero paano po kaya yung mga hindi parte ng diabetes clubs? Saan Correct. kaya sila pwedeng pumunta? Correct. No? So, ngayon, ang aming part of our advocacy is to put this quick screening procedure to be available in many of the freestanding diagnostic centers, no? Because it's so non-invasive. Kumbaga, nag-blood pressure ka lang sa Opo. nag-blood pressure. It's so very simple. You can walk in, it can be done in 5 minutes, you can walk out in less than 10 minutes, and you already have an indicator, no? Sa palagay ko, sir, maaari din po siguro yan sa mga ating mga kilalang drugstores. Yes. Tapos, yes. sir, di ba meron din po noong, I think, may programa po noon ng Philippine Vascular Society na kung saan maaari pong ipaskel ang pangalan ng mga doktor na maaari nilang puntahan pagka mataas o meron ng problema dun sa kanilang ankle brachial index. Tama, sir? That is a fantastic idea na Yes, talagang sir. ilabas ninyo. No? And that's why I like being with you. Talagang kahit ako maraming napipick up sa inyo. Kaya katulad nga yan, yung sa drugstore, di ba? Opo. Nakikita natin, nagpapa-free blood pressure din sila. Hindi doon. lang po, sir. Blood sugar screening And blood pa. sugar screening nga, no? And what is, a blood pressure here, and then a little blood pressure also in the leg, no? It's just an additional 1 minute or 2 minutes. Yes, no? sir. Po, pwede nilang gawing freebie yan sa ating Correct, mga no? customer doon sa Mercury o di kaya sa ibang drugstore. At maaring katuwang nila dyan ang ating sponsor sa panayam na ito. And especially so, na ang high risk nga ng mga may PAD ay yung may diabetes nila na nagpapa-free blood test. Blood na pressure. rin. At saka sila rin Blood po yung bumibili ng gamot. Correct, no? So like I said a while ago, hypertension, diabetes, those are risk factors. So hindi lang siguro ipa-screen for hypertension, hindi lang ipa-screen for blood pressure, another blood pressure lang, screen na rin for Correct. PAD. Magandang idea yan talaga, That came sir. from you. Opo, sir. Maraming salamat, sir. Pero sana, sir, meron din, kumbaga, itong mga nakapaskel na mga pangalan ng doktor na maaari nilang konsultahin dahil sa labas ng kanilang scoring ay makapagbigay din ng, I think, sinabi rin yan sa akin ng aking kaklase noon, na merong free rin na consultation in Yes. terms of PAD. Di po ba, Aha. sir?
Tama po kayo. Tama, eksakto po kayo. And that is why ako po tuwang-tuwang-tuwa dito sa mga sponsoring societies, no? Na because they are really so concerned, no? Na gusto nila talaga ipaabot sa publiko na talagang gumagawa din sila ng mga pro bono, no? Yan, marami akong mga kaibigan po dito sa ating PSBM, sa ISDFF, no, foundations, dito sa Philippine Wound Care Society, na talagang, kaya nila ginagawa to. Sabi nila, dadating yan dito, free screening namin yan. No, free screening, and then we can give the appropriate advice. So maraming salamat dito sa mga grupong ito, not just for hosting this program, but also for all you do outside of this program with regards to PAD. No? Tauna na po itong ginagawa, sir. Napaka-importante lang na malaman din ng ating mga kababayan doon sa napakalayong lugar, mga geographically isolated. Kaya mainam po na ito ay maitalagang live stream sa Facebook. Alam nyo naman, maski na nasa geographically isolated area, pag Facebook ang pinag-uusapan, marami, sir, marites. Yun, oo. Tsaka sa Facebook, kahit lang mo sa Facebook to, I'm telling you, this is not fake news. No? Yes! Kaya lang nga, sir, nakakainis kasi napakaiksi ng oras. Marami pa tayong gustong i-discuss. Bukod, sir, sa ABI, may nakalagay din kayo dyan. Merong duplex ultrasound, CT scan at angiography. Nakakatulong din po ba yan? Yan po, yes, makakatulong po yan. Pero hindi na po yan pang screening, no? Yan po ay kung kayo ay mayroon na pong kumbaga na screen at na-detect na below normal po ang inyong blood pressure sa arm tsaka yung blood pressure sa legs. Kung below normal yan, saka lang po kayo tutuloy dyan sa mga mas advanced diagnostic modality. No? So, hindi yan yung parang walk in at pagpapasitis scan agad. No? Hindi ho ganun yan. Yan po ay gagawin na po yan in the different steps in the management na kung kayo na po ay na-diagnose na may PAD. Naku, no? Sir, ayoko ma-diagnose yan. So, ano po ba ang maaari kong gawin para makaiwas sa PAD? Yes. So, very, very easy to say, a little difficult to do, but it is not impossible. No? I'm saying that it is not impossible because I have had many patients, no, na we started them on this strategy and they were able to avoid, if not delay, the onset of yung PAD. No? Ano nga ba sila? Tulad ng sinabi natin na hypertension, diabetes, smoking, and cholesterol. Kung yan po ay makontrol, yun lang, no? Malaking bagay na, no? Tumigil sa paninigarilyo, wastong pagkain, no? Mag-ehersisyo, angkop na gamutan sa alta presyon, diabetes at cholesterol, kung baka kailangan makontrol sila. At meron din na pag meron na kayong nararamdaman, may tanging gamot na, no, sa intermittent claudication. So makikita po ninyo ito sa table 8, no, dito po yung ating pinakita, no? May mga gamot pala. Itong mga secondary prevention, sinasabi natin, to prevent secondary prevention. Halimbawa, kayo na-diagnose na. Paano natin ma-prolong pa ang progression, no? Smoke cessation, anti-platelet therapy, may bibigyan na ito ng mga doktor ninyo, no? Pampababa ng kolesterol, pang-control ng blood sugar, etong supervised exercise training. Ito very important, no? At ito rin ay ang medyo advocacy din ng Society for Vascular Medicine na ang natawag nating vascular rehab, no? Ito po yung exercise na para magamit yung binte para ito'y maparami ang dugo na dadaloy para maiwasan ang papagrabe ng sakit na to. Pero yan po ay kung meron na kayong PAD. Kung wala pa at kung kayo ini-screen at kayo ay high risk for PAD, kayo ay meron yung 4 risk factors na yon: smoking, hypertension, diabetes, and hyperlipidemia, or cholesterol. You need to control that. And you need to move around, no? Keep the circulation moving, no? Keep your muscles moving. And hindi ko naman sinasabi na mag-gym kayo, no, sa bahay lumakad lang. No? Sa bahay po pwede na, no? Sa bahay po mahal lang. Just keep walking around. And kaya nga nabanggit ko kanina doon sa simula ng programa natin. Baka naman itong pagtaas ng gasolina ay magiging blessing in disguise, no? Kamuti ko nang sinabing blessing in the sky.
Blessing in Blessing in disguise. disguise. So because that will now, marami tuloy akong nakikita ngayon na they are now using bicycles, no? That's good now for the circulation of the legs and also of the heart, no? And it is not very hindi high impact yung sports. And now a lot of people are also starting to walk, and many of our corporate industries and our local governments are also now moving to sort of like making the areas conducive to walking. Yes, diba? sir. Kasi dati sasabihin, mahirap lumakad kasi ang init, tsaka baku-baku yung daan. No? Ngayon makikita mo, ang gaganda na ngayon na inaayos na nila yung mga sidewalk, no? Nilalagyan na ng mga covered walk. Kasi para pag umulan. Para umulan, no? And then even in certain more progressive municipalities, makikita mo yung mga covered walk nila, may konting cooler na rin, no? And aside from that, nilalagyan na rin nila ng ating mga air filter exchange, no, para maging safe din, no? Ventilation. Yung ventilation. So these are very, very good moves by our local governments to promote walking, a healthy lifestyle, and eventually probably mapababa natin itong pagkakaroon ng sakit na PAD. Naku, napakarami naming natutunan ngayon sa panayan na ito, Dr. Quintos. Pero bago tayo magtapos, ano ho bang mga panghuling gabay natin at advice sa ating mga manonood, sir? Ang advice ko lang po sa atin, no, is be happy. You know? Lagi kong sinasabi yan sa aking pasyente ko, no? You come to me because you need to seek comfort. I want you to live with a higher positivity than when you came into my clinic. And ganun din po ang gusto kong ipaalam sa inyo. Be happy. Why? Because if you are positive about yourself and about your surroundings, you tend to radiate that positivity and become positive about what you're doing and positive about what you feel. Kaya makikita po nyo dito sa ating panayam dito, no? Hindi ko masyadong sinestress yung mga ganito mangyari sa'yo. No? Ang sinestress ko is what you can experience if you don't have it. No? You can enjoy your life. You can enjoy your family. You can walk around. You can play your sports if you have a healthy lifestyle. Get out of your chairs. Get out of your chairs because sabi nga nila, itong ang sitting is the new smoking. Sir. The sedentary lifestyle, they say, has produced more diseases now than smoking, hypertension, sweets, and combined. No? Kaya get out of your chair, start moving around, walk around. It's good for your pad, it's good for your heart, it's good for your brain, it's good for your overall emotional well-being. And if we are all happy, your family is happy, your family is happy, your community is happy. If the community is happy, our country is happy, and everybody is happy. So that's why I want to end on this happy note. Nako, tama ka dyan, sir. Maraming salamat. Pero pansamantala lang po tayong mapuputol, kasi mamaya meron pa po tayong question and answer mula sa ating mga manonood. Sa mga may katanungan po, pwede ho ninyong ilagay sa chat box ang inyong mga tanong at ito po ay malugot na sasagutin ng ating panauhing pangdangal. Maraming salamat po muli, Dr. Quintos. At maraming salamat din sa inyo at sa ating organizer. And again, I am so pleased and honored to finally be with you, no, in this. I am so starstruck. Naku, sir, ako rin din po. Pero tama po kayo kanina bago tayo magtapos. Lagi po tayong positive. Kaya po, sir, pag kinakamusta ako, kamusta ba kayo, Dr. Alip? Sir, alam niyo yung sagot ko? Eto, hindi pa rin mapigil. Paganda pa rin ang paganda. O, di ba, sir? I have no doubt about sir. Positive lang tayo, sir, di ba? Correct. Okay. And that means also positivity with yourself, no? Your own self-image, and with your, when you're positive inside, you cannot help but be beautiful. Talaga, no? Sir. Maraming salamat, sir. Maraming salamat po sa ating mga kasamahan sa pag-celebrate ng peripheral arterial disease
day o month. Maraming salamat sa ating mga tagapanood, sa ating mga katuwang din dito sa ating paggagamot sa PAD, ang Philippine Wound Care Society, ang ISDFI, ang Philippine Society of Vascular Medicine. Maraming salamat po. Umantabay po kayo. Ito po muli si Dr. Ali para sa ating question and answer. Maraming salamat po. Ito muli si Dr. Alip at si Dr. Quintos para sa question and answer portion. So, handa na ba tayo, Sir Ricky? Yes, handang-handa na, and a very good evening to you and to all our listeners. Magandang gabi po muli. Ngayon po, sir, umpisahan muna natin. Siguro maaari ko naman banggitin ang pangalan ng nagtagapagtanong, sir, di po ba? Wala naman ditong Data Privacy Act, di ba? Mula po kay Ma'am Cristina Samoy Garcia, sabi po niya, nararamdaman ko na yung namimitig at nangangapal yung paa ko. Posibilidad ba na may PAD ako? Diabetic ako for almost 20 years. Ask ko lang po, saan pwedeng magpa-screen at ilang beses dapat nagpapa-screen? So, yes, no? And natutuwa ako na naitanong mo yan kasi yun nga po ang aming hangarin. No, na pag kayo nakakaramdam na ng ganitong mga karamdaman, ganitong mga sintomas, let's already think na ipatesting na natin, ipascreen na natin. No, because these are sort of like initial warning signs. And sabi nga namin, yung screening test, hindi naman siya invasive, hindi ka naman tutusukin at hindi ka naman kukunan ng dugo. No? It's just a simple matter of taking a blood pressure of your arms and in your legs, and you can walk in and out. It's done in a matter of minutes. So the benefit, no, of doing it is much more than the inconvenience of undergoing the screening. Kaya kung nakaramdam na kayo ng ganyan, lalo na kayong diabetic, ipascreen na natin. So for your next question, saan ba pwede magpa-screen? Pwede tayo magpa-screen, no, in many of our clinics ng ating mga diabetologists, no, and many of our clinics of our vascular specialists. Ngayon, ang ating vascular specialists kasi napakakaunti compared to the diabetologists. So, since you are already being managed at ginagamot na kayo and you're already visiting your diabetologist, you can ask your doctor, Doc, pwede mo akong ma-screen for PAD? And magagawa nila yon. And also, many of the heart stations ng mga major hospitals, meron na rin silang mga screening capabilities because of that. Unfortunately, pag pumunta ka dun sa mga laboratory na yan, medyo papabayarin ka ng konti. So, what we want to share is, we also have certain agencies, certain units that they will do this for free. So, you stand by. Number one, saan nyo pwedeng magpa-screen? Stand by in this Facebook page. There is always an announcement in this Facebook page kung saan ka pwedeng pumunta at magpa-screen. And you'll be surprised. Dumadami na rin ang gumagawa ng screening, so there might be one in your neighborhood. So, just watch this Facebook page. Gusto ko lang din pong dagdagan, ha? Bilang naging presidente ako ng Consortium of Government Diabetes Clinics, ang ISDFI po, at ang lahat ng diabetes clubs na nakabilang sa Consortium of Government Diabetes Clinics, na ang presidente po ngayon ay si Dr. Agra. Maaari po silang pumunta sa pinakamalapit na diabetes club na makita nila sa kanilang lugar, o di kayo magtanong po, tumawag lang po sa ISDFI, no, para malaman po nila kung nasan po itong mga free screening for Uncle Brachial Index. Madalas po meron tayong mga partners na pharmaceutical, kasama po doon ang Otsuka, sir. At tama kayo, abangan po nila dito sa Facebook page na to. Meron pa, sir, no? Good evening po. Lahat, tatanong ko lang po, gaano po ba katagal gumaling, sir, o mawalang isang mayroong PAD na pasyente? Sa kanya daw pong case, 2 taon na po siyang nakakaranas nito. Hanggang ngayon po, nagagamot pa rin ako. Maraming salamat po sa pagtugon mula kay Ma'am AM. Tawag natin sa pangalang AM. Ma'am AM, that is a question that I like, no, because it's very significant, no, marami talagang kailangan makalaman ito. No, at ang PAD na ito,
ang pagkakaroon ng pad, hindi ito bigla-bigla, no? This is a very slow process that takes years to happen, no? And kaya pag it takes years to happen and meron na kayong sintomas, ibig sabihin yan, hindi lang yan nangyari nung last month lang, hindi lang ito nag-iipon ng last year lang. Years na rin ho ang process ng pag-develop nito. Kanya pag tayo nagsimula ng gamutan ng pad, pag kayo na-detect na meron pad at sinimula na ng gamutan, medyo para sabi nga nila, it is a progressive disease. Pero once you start managing it properly, the progression can be slowed down and sometimes it can be halted. But again, it will take a long period of time. Depende na po sa kung ganong katagal na meron ninyo nito. Malamang ganong katagal na rin yun na bago stabilize, no, yung condition. Ngayon, mawawala ba pag sinimulan na natin ang gamutan? Unfortunately, hindi natin mapapa-atras yan na parang we will be back to normal. Once you have it, it's a progressive disease, dadagdag lang ng dadagdag, and sa gamutan natin, we can slow it down or we can stabilize it na parang medyo titigil siya na hindi mabilis dadami. So yun po ang ating objective, yun ang goal natin pag kayo ginagamot na. So we cannot say na pag ginamot namin kayo, babalik kayo sa normal, mawawala yan. Pero what we can say is we can prevent the progression, we can prevent the complications, no? And the best way really is not to take medicines. The best way is really to adopt a healthy lifestyle. With a healthy lifestyle, maraming magbabago, not just your PAD, but also maybe your heart disease, even your diabetes will improve, even your hypertension will improve. Tama po kayo dyan, sir. Yun nga ang sabi natin, no? Dapat hindi magkaroon ng PAD. Kung nandun naman, huwag mag-complicate. Nang naman, kung nag-complicate, huwag lumala at dumating sa pagkaputol. Okay, isa na lang yata, sir, parang hindi kaya ng oras. Tama ba ako? Isa o dalawa? Yun na lang daw mga susunod pa mga tanong na hindi masasagot, ay sasagutin na lang po sa chat box. Pero sir, meron daw siyang 11% non-calcified plaque narrowing sa kanyang right femoral artery. Tama-tama kayo makakasagot nito, sir. PAD daw po ba ito? Yes. Kung meron ng plaque, no, yung plaque, ang ibig sabihin po ng plaque na yan yung mga nagpapatong-patong na dumidikit na dun sa loob ng daluyan ng dugo. Once you have that at na-detect na yan, you have PAD. You have PAD. Now, pag sinabing 11%, ibig sabihin po niyan, no, kung yung daanan ng dugo ay 100% kung walang plaque, pero may plaque na siya na kumakapal na, meron ng more than 10% na pagbabara na. So that means you're already at 89% na opening na lang. Now, titingnan natin, 89%, that's still good. That's still good because that is still what we call early PAD pa rin yan. And lalo na sinabi mo na non-calcified, ibig sabihin ng non-calcified, hindi pa matigas, hindi pa parang bato yung nakakapit. So, sabi ng mga pagsusuri, sabi ng mga siyentipiko, pagka ganyang medyo malambot pa, with the proper medication, minsan napapatigil pa yan at minsan napapaatras ng kaunti. So, ang sagot dyan you control your cholesterol para hindi madagdagan at baka umatras pa ng kaunti, no? And then you will take yung mga konting pampalabnaw ng dugo para hindi kakapit dun sa bara yung nangangapal na yon para hindi madagdagan. And then of course, with constant exercise and constant movement, improvement of blood flow, no, yung daloy ng dugo ay hindi maapektuhan ng pagkikipot ng 11% na yon. So ang aim natin dyan wag nating paabutin ng more than 50% dahil kung umabot na ng more than 50% yan, naku, magrereklamo na yung mga muscles mo, sasabihin, ay kulang na ang dugo namin dito no, pag more than 50%. And usually pag more than 50%, yan kailangan may gagawin na ho kami dyan. Okay, so napakahirap po talaga no pag may PAD. Isang-isa na lang po. Pwede pa ba, Ma'am Chick? May pagkakataon daw po na nangingimi ang kanyang kaliwang braso
Mhm. at kaliwang binti. Ito po ba ay mari ng pad? Yes, like I said, maaring-maari po, no? And importante na kayo'y pumunta sa ating screening procedure para lang masabi na kung talagang may pad o hindi. Itong mga sintomas na yan, hindi naman ibig ko sabihin na once meron na kayong ganyang sintomas ay automatic pad na yan. Meron pong mga ibang kondisyon din na nagbibigay din ng ganyang klaseng sintomas. However, pagka kailangan malaman natin kung pad siya, kung hindi, then we can focus on the other possibilities and we can treat the other possibilities. Ang gusto ko pong malaman po natin is that let's try to rule out first kung pad nga siya o hindi. Dahil kung hindi po siya pad at may ibang condition, yung ibang condition is usually not as life-threatening or not as limb-threatening ng pad. So, kung nakita natin, kung nakaramdam kayo ng ganun sintomas at nagpa-screening tayo at nasabi naman na ay, salamat sa may kapal na wala kayong pad. Yes, and then we will just look for the other causes because these other causes are not as dangerous to life and limb as pad, no? So, kaya we rule out first na pad. So, maari siya talaga na maging pad. And I encourage you to have yourself screened for that. Marami tayong natututunan talaga kay Dr. Quintos. Maraming salamat, Dr. Quintos. Hindi ko alam kung meron pang panahon, no? Pero baka mamaya kung may dagdag na katanungan at may panahon pa, pwede pa, no? Pero gusto lang po namin sana kayong pasalamatan ng gusto. Pero sir, bago po tayo magtapos talaga, maaari po bang muli, katulad kanina, no, sa ating interviewan kanina, ulitin po muli natin ano po ang magandang mensaheng maaari natin bigay kasi I think mas marami tayong tagapanood ngayon, no? So, ano po, sir? Yes. So, the good news, no, about PAD is that pag kayo'y wala pang PAD, it can be prevented. No, and the prevention is very simple. No medicines. No, you just move around, make your circulation go, padaluyan mo yung dugo mo, magpawis tayo ng konti, no? And that will help a lot in preventing PAD. Now, kung meron naman kayo yung mga risk factors, importante na you control your risk factors. Get your medicine for your hypertension, get your medicine for your diabetes, and important, very important, is you really stop smoking. And not only you who are smoking, pero yung mga nasa paligid mo, kaya kung meron kayong nasa bahay na nagsasmoking, sabihin na rin ninyo, pwedeng sabihin ninyo, alam mo, yung ginagawa nyo nagsasmoking, hindi lang naman ikaw yung in danger dyan, pero yung mga nasa paligid mo, because masisinghot nila yung second-hand smoke na sinasabi, and that can also lead to PAD. Kumbaga, makakadamay pa ng ibang tao. So, yun natin, and then control your cholesterol also. And the nice thing is, in many cases, even if you have hypertension, diabetes, and cholesterol, if you start moving around, exercising, control is better. Bumababa ang dosage ng gamot to the point that sometimes pag na-achieve mo na yung weight and your proper BMI na sinasawag natin, na yung body mass index, we can forgo medicine sometimes. No, mukhang hindi na nangangailangan ng ganung karaming gamot. So, moving around. Movement now is the best medicine. It's not necessarily exercise. We move around. And moving around will also improve our well-being of what we feel inside. Hindi bibigat yung katawan natin. No? And how do I say moving around? Alam mo, simple lang eh. Kung dati kayo nag-elevator hanggang second floor, akyatin lang ninyo. No? Ihagdanan lang ninyo. Kung akit lang naman kayo ng 2 palapag, 3 palapag, ihagdanan lang ninyo. Ang laking benefit na agad nun. No? Kung kayo pupunta sa tindahan na which is just 5 minutes away by walking, you try to walk it. Huwag na kayong magpahatid pa, mag-tricycle lang na. You just walk. So many benefits. It makes you feel good. It makes you meet your neighbors. It makes everybody happy. And like I said in the first
episode, in first segment natin, positivity will do a lot of things for us. So if you think of things in a positive way, you will start moving around. You will not just be sedentary, and it will do a lot of things for your body and for your mind. Naku, talaga naman pong wala na po akong may dadagdag, Dr. Quintos. Maraming salamat po sa pag-summarize ng lahat ng diniscuss natin ngayong gabi. Talaga pong palang napaka-importante ng lifestyle. Pero bago po ang lahat magtapos, no, nais ko po silang anyayahan pala sa July 31. Na totoo, gaganapin po ito sa Luneta, no? Antabayan na lang po natin ang further announcements. Pero maraming salamat po, sir, sa Philippine Society of Vascular Medicine, syempre sa Institute for Studies on Diabetes Institute for Studies on Diabetes Foundation Incorporated, na saan tayo kasapi na kasama po natin sa programang ito ng PAD Day, at syempre ang ating sponsor, Otsuka, at ang ating mga pasyente ng diabetes at member ng diabetes clubs, ang ating mga tagapanood. Nandyan po ang ating mga fans, sir, ang aking mga fans mula sa UP, ISDFI, at lahat ng ating mga kaibigan at sa mahal nating mga tagapanood ng Facebook. Maraming salamat po. Mag-ingat po silang lagi, lalong-lalo na bukod sa COVID ay sa PAD. Sa loob ng bahay muna mag-exercise dahil Dr. Quintos, at magandang gabi sa ating lahat. Thank you, Dr. Mayrisa Alip and Dr. Ricardo Quintos, for a very interactive discussion and for sharing with us your knowledge tungkol sa mga sintomas ng PAD at ang makatutulong na mga paraan upang maiwasan ang pagkakaroon nito. We hope that the important points shared by our doctors paved way to increased awareness and understanding about peripheral arterial disease. Maraming salamat din po sa ating audience sa aktibong partisipasyon through our chat box. Before we go, pinapaalalahanan po namin ang lahat that this virtual PAD Lay Lecture Series can be viewed again here in our Facebook PAD Awareness PH. Please continue to share and spread awareness about PAD. Hindi po nagtatapos dito ang ating lecture series tungkol sa PAD dahil sa darating na July 31, Linggo, alas 6 ng umaga. Inaanyayahan po namin kayo na makisali sa selebrasyon ng PAD Awareness Day. Please watch out for more details about this event here in Facebook. Thank you for being with us this evening. Keep safe and God bless everyone.